issue, bibigyan ng linaw. Mga dating alitan, sisikaping tuldukan. Kwento ng pangungulila at tunay na pagmamahal. Mga istoryang may puso na kapupulutan ng aral. Ngayong Mother's Day, Dito lang sa S-Files. Attention. Ako nga, siya may kasalanan, intindihin ko na lang daw, gano'n. Tapos, huwag masyado ma-pride. Nasaan ka man ngayon? Ang gusto ko lang malaman mo, ginagawa ko rin lahat para makita tayong dalawa. Miss ko na siya. Kaya ako nandito eh. So what did I say? Yung totoo. May dulo ng daliri na anak ko, hindi pa niya natagkil. Dahil totoo yun. Attention. Mga kapuso, sabay sa init ng panahon, isang nakapanggigil episode ng S-Files ang hatid namin sa inyo ngayong hapon. Tama. Talaga namang nakapanggigil. Dahil sa mga pinakabago, maintrigang showbiz balita, hindi mapigil-pigilan at yan ay iisa-isahin natin. That's right! Hindi lang basta maintriga at nakakagigil, kundi isang special episode po ang ating handog para sa special day na ito. Siyempre, Paolo, at bakit nga ba hindi magiging espesyal ang araw na ito? Mother's Day ngayon. Happy Mother's Day! Happy Mother's Day, lalong-lalo na sa mami ko. At sa mami ko din. At sa mami kong nasa langit. Happy Mother's Day. Mami ko, wala dito, nasa Amerika. Yeah, At yo. syempre, sa loving wife ko, Lucy. Yes. Yeah, at sa mothers, lahat ng mothers ko. Yes. Tsaka sa maging... Yun na! Yun na! Ayan, at dahil nga Mother's Day ngayong linggo, gusto kong unahin tong kwento kung tiyak na kukurot sa inyong mga puso. Ito po, nanay, mga nanay na nanonood po sa hapong ito, panoorin po natin. Yan. Ngayong Mother's Day, hatid namin sa inyo ay mga kwentong kukurot sa inyong puso. Isang inang nangungulila sa anak na matagal na niyang hindi nakikita. Kwento ng isang anak nagnanais makilala ang tunay na inang ni pangalan ay hindi niya alam. Si Jeneline Mercado may hinagpis sa tunay na ina. At si Alice Soto lalabanan ang pangungulila sa anak. Sila sa apat na kwento. Ikaw sa kanila ay susubaybay. Ayan po mga kapuso, mula sa kwento ni Pia na may kurot sa puso ng mga ina. Ito namang istorya na pang feel good. Nako, ito hindi lang para sa mga nanay, kundi para sa buong pamilya. Napaka-exciting, napakagandang kwento. Panoorin niyo po. Mga mami, sa natatanging araw para sa inyo, ang hatid ng S-Files ngayong linggo, kakaibang kwento. Si Gina Pareño, ideal mommy raw. Bakit? Malalaman ninyo yan mamaya. Lahat ng ito para maghatid ng tuwa sa puso mo. Dahil mami, araw mo ito. Tutok lang ha. Okay. Matapos natin bumati ng Happy Mother's Day, ay gusto ko naman bati ng happy birthday ay si Aramina. Oo, bukas birthday niya. Alam niyo ba kung anong wish ni Aramina? Ang gusto niya mangyari ay Yun na. yung makaayusan niya, yung mga nakasamaan niya ng loob. At isa na raw rito Okay ay na. si Aiko Melendez. Magandang Magandang gift wish yun yan. para sa kanila. Oo. Sa kanya. Sige, panoorin natin to. Aramina, handa na nga ba makipag-ayos sa mga nakasama niya ng loob? Sa kaarawan ni Aramina, inamin niyang isa sa mga binabalak ng gawin ay ang makipag-ayos sa mga taong nakasama niya ng loob. Ito na nga ba ang pagkakataong hinihintay ni Ara upang ituwid niya ang naging gusot sa buhay niya? Ito rin kaya ang panahon ng pagtatanggol niya sa kapatid niyang si Christine Reyes na hinagupit na matitinding intriga. Si Ara napapabalita rin may bagong pag-ibig na. Sino nga kaya naging kapalit ni Jomar Iliana sa puso niya? Si Ara sa kanyang kaarawan, maghahayag ng kanyang natatanging saloobing, dito niyo lang maririnig. Okay, yun ang maganda tuwing birthday mo, nagpapatawaran kayo at ang magiging magkaibigan, di ba? Kaya lahat na may kasalanan sa akin, I forgive you all. Marami kaming live guest Mother's Day special. Okay. Excited po yan. Kayo. Happy Mother's Day! Happy Mother's Day! Regine Tolentino, isa-isang sasagutin lahat ng intriga laban sa kanya. Isang estafa case ang ngayon hinaharap ni Regine. Kasong isinampan ng businessman politician na si Celso de Los Angeles. Hindi raw sinauli ni Regine ang 8.3 million pesos worth ng mga alahas na di umano'y ipinahiram sa kanya. Bunsod nito,
patong-patong na intriga ang naglalabasan. May relasyon umano si Regine kay Celso. Kaya naman sari-saring mamahaling regalo ang tinatanggap niya mula rito. Paano ba niya harapin ang lahat ng intriga ang kinasasangkutan niya? Alamin mula mismo kay Regine live sa pagbabalik ng S-Files. Attention. Attention. Ali Soto, nagtayo ng foundation para sa mga inang nawalan ng anak. December 29, 2003, gumimbal sa lahat ang biglaang pagkamatay ng binata ni Ali na si Miko Soto. Larawan ng isang di makapaniwala at naghihinagpis na ina si Ali. Pero ngayon, mahigit isang taon nang nakalipas, wala nang bakas ng lungkot o pagsisisi kay Ali. Nalampasan na nga niya ang pinakamatinding trahedyang dumagok sa kanya. Sabi ko nga, life ends, but love lives on. So, yung moving on, I just see it as bawat araw na dumadaan, mas malapit dun sa time na magkikita kami ulit. Abala ngayon si Ali sa bagong foundation na itinaguyod nila ni Manay Gina de Venecia, ang ina o inang nangungulila sa anak foundation. Layunin nito ang makiramay sa mga inang biglang nawalan ng anak. Yung mga nanay na mawawalan ng anak, meron kang matatakbuhan. Meron mga makakaintindi sa'yo. There's a perfect understanding because you have that common bond. We pray together. We know each other's children. Alam namin yung mga pangalan, alam namin yung mga mukha. So pag nagsisinti ka ng kandila, hindi na lang para kay Miko, pero may mga iba ka ng anghel na pinagdarasal. Alam ni Ali na natutuwa si Miko sa kanyang bagong proyekto. Oh yeah. Si Miko naman, tuwing hihingan ko rin yun naman ng sign na masaya siya binibigay. Kaya alam ko he's happy where he is. I'm going to miss Miko for the rest of my life. Tinanggap ko na yon. And there was a sense of calm. Nagkaroon ako ng kapayapaan nung tinanggap ko yon. Ngayong Mother's Day, magdiriwang si Ali katulad ng ibang ina, maligaya at puno ng pag-asa. Is to be able to help you from your place of grief, to hold your hand and take you towards a place of hope. Because the death of your child did not end your relationship with them. Tuloy-tuloy pa rin po yun. Kayo pa rin yung mommy ng anak ninyo. Kaya magse-celebrate pa rin tayo ng Mother's Day. Kaya sa lahat ng mga mommies, Happy Mother's Day. Hindi lang dun sa mga nandito pa yung anak, pero pati na rin dun sa mga mommies na nasa heaven na yung mga anak ninyo. Happy Mother's Day din po. Alin nga ba ang mas masakit at mas mahirap? Isang anak na naghahanap ng tunay na ina, lalo na nung malaman niyang ampun nga lang siya, o isang inang naghahanap ng kanyang anak pero ayaw naman pakita sa kanya. Kung kayong nasa posisyon na yan, anong iyong gagawin? A. Iiyak. B. Magmumukmok. C. Panurin niyo to. Ario Miranda, hinahanap ang kanyang ina. Piel Morena, hinahanap ang tunay ng ina. Dalawang magkaibang kwento tungkol sa ina't anak, ngunit parehong aantig sa puso niyo. Noong nakaraang taon, lumabas si Marilyn Balbin, ang ina ni Ario Miranda, upang ihag ang kanyang inaing. Inilalayo raw sa kanya si Ario ng manager niyang si Mike Miranda. October 10, 2004 na magkaayos ang mag-ina dito sa S-Files. Ang kanilang naging kasunduan ay magpapakita si Ario sa kanya ng isang beses isang linggo. Subalit makalipas ang ilang buwan, muli naman nirereklamo ni Marilyn, si Mike, na di umano'y hindi na naman pinakikita ang kanyang anak na si Ario. Bago kong yun din kasi ilang buwan na naman yung anak ko, hindi ko nakikita. Yung parang bumalik na rin din sa dati. Hindi ko alam kung anong gagawin ko na naman nito. Magpakita na lang kayo sa akin. Kasi kung hindi, wala na naman tayo iba pupuntahan. Nagkikita-kita na naman tayo doon sa korte. Ang inang naghihinagpis may nais parating sa anak na hinahanap. Aalis na kami sa titira namin.
kung gusto niya lumabas. Hindi ko alam kung makikipag kami. Miss na miss ko na siya. Kaya ako nandito eh. Ang hinihingi ko lang makita ko siya. April 2005 naman ang lumabas ang panawagan ni Piel na hinahanap niya ang kanyang tunay na ina. Ito'y matapos ipagtapat ng kanyang kinalakihan na ina na totoong kutob niya nung paman na isa siyang ampon. Nitong December last year, na nasa critical na condition na siya, doon siya nagtapat sa akin. Sinabi ko sa kanya na sabi ko, Ma, alam ko na yung totoo. Noon pa lang 20 years old ako. But sabi kong ganon, hindi ako gumawa na kahit na anong hakbang para hanapin ang tunay kong magulang dahil ayokong masaktan ka at ayokong isipin mo na iiwanan kita. Baga gusto ko maramdaman niya na minahal ko siya dahil minahal niya ako bilang tunay na anak. At minahal ko siya bilang isang tunay na ina. February 1, 2005, pumanaw ang nakilalang ina ni Piel at sa ngayon nga, desididong alamin at hanapin kung sino ang ina na nagluwal sa kanya. Yung pinaka-last na information na nasabi sa akin na my biological mother is nasa Australia. So hindi ako titigil hanggat hindi ko siya nakikita. Ma, nasaan ka man ngayon? Ang gusto ko lang malaman mo, ginagawa ko rin lahat para makita tayong dalawa. Don't worry, kasi pag nagkaharap tayo, wala kang sumbat na maririnig sa akin. I just want to see you. I just want to know you so that I can move on na with my life para makumpleto ko na yung missing part ng buhay ko na ikaw lang ang pwedeng magpuno. Paano nga ba ang tamang pakikitungo sa isang inang minsan ay nagpabaya at nang iwan sa'yo? Maging katulad ka kaya ni Jeneline Mercado na mas gustong pahalagahan ang inang kinalakhan niya kaysa sa inang nagluwal sa kanya. Ano kaya ang magiging saloobin mo? Samahang Jeneline Mercado at Mommy Lydia, lalo pang tumibay. Di kaila sa atin ang masalimuot na pinagdaanan ni na Jeneline Mercado at Mommy Lydia. Isang kwentong punong-puno ng mga pagsubok, pagluha at mga karanasang sumubok sa tibay ng pagsasamahan nilang dalawa. Ngunit sa kabila nito nananatiling buo ang samahan ng mag-ina. At ngayong nalalapit na ang debut ni Jeneline, balak ng mag-inang gawin itong espesyal. Ano kasi ayaw niya talaga ng preparation na malaki. Gusto niya ang pinag-usapan namin na mag-ano na lang kami sa battered child, yung mga battered children. Battered children na yung sa foundation, bata foundation. Nang ipinalabas ng magpakailanman ang kwento ni Jeneline, pati na ang naging karanasan niya sa kamay ng kanyang amain, binalak magdemanda ng tunay na ina ng dalaga dahil sa negatibong imahe nitong lumabas sa nasabing storya. Reaction ko first, negative talaga siya. Totoo kasi lahat yun eh. Kumbaga parang pinagtakpan pa nga namin siya sa lagay na yun eh. Sa kabila naman nito, nananatiling sumusuporta sa likod ni Jeneline si Mommy Lydia na hindi lang naging ina kundi matalik na kaibigan din. Kasi siya naman, ang itinuro ko, wag lang siyang nagsisinungaling. Kaya kami para kami magkapatid, wala siyang inililihim. Kaya maluwag din ako kay Mark. Wala naman akong maano sa kanya dahil basta yun lang, mabait si Mark. Tsaka mapagmahal siya sa anak ko. Malalahanin, malambing. Ngayon, masaya sina Jeneline at Mommy Lydia sa pagkabili nila ng sariling bahay na siyang simula ng mas maganda pang plano sa hinaharap. Future, siguro business. Tsaka ipon lang. Sina Jeneline at Mommy Lydia, isang larawan ng samahan ng ina at anak na di na nga mabubuwag pa ng anumang pagsubok. Ako, may tiwala na ako sa anak ko. Kasi kung gustong maghiwalay kami, noon pa, maliit pa. Sa ngayon, alam kong malaki na ang tiwala ko. Alam ko naman hindi niya ako iiwanan. Kaya ko rin pong ibigay lahat. Sobra pong love ko po si Mama. Sana po, huwag kayong magbago, tsaka tuloy pa rin yung pag-aalaga nyo, tsaka support mo sa akin. Yan, thank you sa lahat. Love you, baby. I love you.
April 25, 2005, nagsampa ng kasong estafa ang businessman politician na si Celso de Los Angeles laban sa mag-inang Regina Maristela at Regine Maristela, also known as Regine Tolentino. Ayon sa salaysay ni Celso, bumili umano siya ng set ng alahas na nagkakahalagang 8.3 million pesos mula sa ina ni Regine. Ngunit na ibibigay ng alahas ay nakita na lang niyang suot na ito ni Regine at nakiusap na mag-ina na hiramin muna ito sa pangakong ibabalik agad. Pero halos 2 buwan na nakalipas, hindi pa rin daw binabalik ni Regine o ng ina niya ang alahas. Tahasan itong pinabulaanan ng ina ni Regine. Mula sa unang pagkakataon ay nagsalita tungkol sa usapin. Ayon sa kanya, kusang loob daw binigyan ni Celso ang alahas kay Regine kahit tinangka niyang pigilan ito. Nag-text ako sa kanya, please, do not give it to my daughter. Give it to another girl or to your daughter, Jantel. So when we agreed, akala ko, I came through to him. Pagkabigay ko, inabot niya sa anak ko. Sa harap ko, ibinigay niya. This is for you. Sabi ni Regine, that's too much. Sabi niya, I cannot accept that. Tapos, ang sabi niya, oh, tama na ang fried chicken. You need it anyway. Gumanon pa siya kay Regine. Aminado si Mami Regina na napakabait ni Celso sa kanila. Dahilan para mapalapit ang loob nila dito. Nagbago na lang daw bigla ang ugali nito nang minsang sagutin ni Mami Regina ang panunokso ng mga kaibigan ni Celso. Tanungin ba ang ina, na close na pala yung anak mo tsaka si Boy sa dami ng mga inirigalo, niligyan pala ng ganyan diamond. Sabi ko, uy, nanay ako. Diba? So what did I say? Yun totoo. Ni dulo ng daliri na anak ko, hindi pa niya natagkil. Dahil totoo yun. Nasira daw ang manlihod niya. Ito mano nag-udyo kay Celso na takutin siya at bantaan silang mag-ina. He threatened me. He said, you watch your back. Why did you tell my friends na ni dulo ng daliri ni Regine? Sabi niya, that is so private, Mommy. Why did you tell them that? Kahit sino namang ina will say the same. Come on, nanay din kayo. Sasabihin niyo ba na oo? O kung hindi man, hindi naman talaga. So I am proud to say na hindi. Sinabi niya, you watch your back. Word for word. Sabi niya, you watch your back. Sabi ko, are you threatening me? Sabi niya, I'm not threatening you. I am promising you. So sabi ko, really? Celso, sabi ko, I don't care about myself. I have nothing to lose. Ang sagot niya sa akin, I will destroy your daughter. That's when I broke down. I cried to him on the phone. I begged him, don't do that to my child. I'll give you what you want. What do you want? Tapos sabi niya, I want those diamonds that I bought from you. Okay. Sabi ko, fine. Let's do that. Nagkasundo raw sina Celso at Mami Regina na makita para ibalik ang alahas. Ngunit hindi nakarating si Celso, sa halip, pinapunta na lang niya si Mami Regina sa opisina niya. Ba't ako pupunta doon? Parang tinapon mo yung karne sa loob ng cage ng mga aso. So hindi. Sabi ko sa kanya, just call your lawyers. I called Attorney Narvasa's office and I said, Attorney Narvasa, I said, I'm terrified for my life. I said, I have these diamonds that this man bought, but he gave it to my daughter. We don't want to return it to him. We are scared. So I would like to turn it over to you. Hawak na umano ng abogado ni Regine ang alahas na pinagmulan ng kasong ito. Nasa akin yung hikaw at saka yung singsing. Nakiusap lang sa akin ni Regine na pwede ba ikaw na muna magtago para hindi isip na interesado siya doon, no? So binigay sa amin para for safekeeping, pumayag naman kami. Sa lahat ng mga nangyari, hindi may tago ni Mami Regina ang kanyang sama ng loob at pagsisisi. I took him as a friend and I became close to him too. Ayokong sirain siya. Ayoko rin ang sinasabi niya, pero masyado naman niya kaming inapi. Biktima nga ba sila ni Regine ng maling pagkilala sa isang taong pinagkatiwalaan at itinuring na kaibigan? Nag-ingat ba sila sa mga taong kanilang pinakitunguhan? Paninira lang ba ito o katotohanan? Lahat ng intriga, sasagutin ni Regine live.
Kaibigan man o kaibigan, paano nyo pinipili? Sa susunod naming kwento, isang ina ang nalalagay sa alanganin. Dahil ba nagkamali siya ng pili, sigurado may matututunan ka sa isyong hinaharap ni Miss Regine Tolentino. Hi Regine, good afternoon. Hello, good afternoon. How are you doing? Okay naman ito. Siyempre, it's very traumatizing na panood natin. Regine, may bago ka namang issue. Handa ka na ba? Panoorin mo to. Depensa ni Regine Tolentino, kine-question ng kampo ni Celso de Los Angeles. Sa naunang pagsagot ni Regine, itinanggi niya ang ilan sa mga intrigang ibinabato laban sa kanya. Una na rito ang pagkakaroon niya ng relasyon kay Celso. Pero ayon sa mga abogado ni Celso, may ebidensya umano sila na higit sa magkaibigan ang turingan ng dalawa. Ilang text messages mula kay Regine para kay Celso ang kanilang ipinagmalaki. Malinaw sa mga text messages namin na mula kay Regine na hindi lang one-sided yung pagmamahal. Malinaw na nagbigay din ng damdamin at atensyon si Regine para kay Celso. I-deny man daw ni Regine ang mga litratong kumakalat, may isang litrato pa silang hawak na magpapatunay na may relasyon nga ang dalawa. Maliban doon sa commercial shoot, meron din kaming picture na mapapakita na may malapit ang damdamin ng dalawa, si Celso at saka si Regine, base sa isang picture. Hindi ko pa nakita personal yon, pero hindi ko rin masabi kung ano pa na yun. Naging usapin rin ang mga mamahaling regalo ni Celso para kay Regine na ayon kay Regine ay binigay ng kusa. Kasama ng alahas na binili mula sa ina niya. Pero wala raw katotohanan nito. Itong alahas na to, yung 8.3 million na to, binili ni Celso to galing sa nanay ni Regine Tolentino. Hiniram naman to ni Regine Tolentino at hindi na binalik kahit na nga ako ibabalik. At meron ding mga pautang. Ito rin ang hindi sinasabi ni Regine. Dahil nga sa tulong na hinihingi ni Regine Tolentino dahil sa kanyang tatay at dahil sa kung ano pong kailangan ni Regine, for example, yung studio niya, nangutang din siya ng mga halaga, mga halagang 480,000. Kaya, at nasusuportahan to ng mga bank documents. Nung Christmas, hindi naibigyan ng regalo si Regine. So biniro niya si Celso. Celso, ano yung regalo ko nung Christmas? So sabi ni Celso, pumunta ka sa tindahan ng Louis Vuitton. Pumili ka doon ng isang bag. Yung ginawa ni Regine, pumunta sa tindahan ng Louis Vuitton, hindi lang isang bag pinili. Pumili ng napakaraming bag at maraming sapatos at umabot ito sa halagang 800,000. Sobra pa, ginawa. Sinama niya yung kanyang ina na si Regina, pumili din ng bag at mga sapatos. Umabot ng halaga yon para kay Regina na 500,000 pesos. Pinabulaanan din ng kampo ni Celso na nagpadala sila ng death threats laban sa mag-inang Regine at Regina. Walang katotohanan yon. Pawang walang katotohanan. Dahil hindi ang si Celso dumiretso sa tamang proseso. Dahil siya may gumawa ng mali sa kanya, pumunta siya sa piskal para mag-file ng criminal charges. Kaya walang katotohanan na magde-death threat pa siya sa mag-ina. At para kay Regine, isang hamon ang kanilang iniwan. Kami yung naghihintay ng sagot ni Regine. Sinasagot niya nga sa TV, pag-appear niya sa show, pero alalahanin natin na yung mga sagot niya ay hindi niya sinusumpa ito. Pwede niyang sabihin kahit anong gusto niya at hindi siya mananagot kahit saan. So, sinasabi rin namin kay Regine na kung seryoso niyang gustong sagutin yung mga charges na ginawa namin at ginawa ni Celso laban sa kanya, gawin niya to sa tamang proseso, sa pagsagot, sa pag-file ng counter affidavit. Regine, mabibigat yung mga binabanggit ng mga abogado ni Celso. Anong gusto mong sabihin? Isa-isahin natin. Ang una, meron daw sila ebidensya na meron daw silang ebidensya na meron daw kayo relasyon. Okay. First of all, meron kaming friendship at yun lang. Kung pinag-uusapan yung text messages, ang dami kong mga text messages galing sa kanya to prove na talagang friendship lang at yun lang. Alam naman ng buong mundo, alam din niya na may asawa at anak ako. How can I carry on any type of relationship? Okay. Yes, he was a friend. He was very dependable. He was very nice, very generous, very solicitous. And he was there, you know? So, itong mga accusations sa akin na may relasyon, it was just a friendship. And ang akin, yung medyo yung mga pictures na pinapalabas, that was a commercial shoot for Legacy Consolidated Plans.
Kung saan yung iba nga, hindi nga kasama yung mga So, anak ko nagtalent dun ka sa doon? ano. For Yes, commercial? even my children, even my mother. Okay. This was even after the fact, the accusation of the diamonds. Okay. You know, and it was shot. How come they're not mentioning that? Let's talk about those diamonds. Kasi dalawa yung naririnig namin. Yung isa, niregalo sa'yo. Pag sinabi naman nila, ipinahiram sa'yo, pero hindi mo raw sinuli. Okay. What's the truth here? Opo, hindi ko hiniram. Hindi ko talaga hiniram. Okay. Binigay sa akin, hinindian ko pa nga, syempre it's too much. At marami na siyang ibang mga binigay. Marami rin akong hindi tinanggap. Okay. Madami nang binibigay. So anyway, these are not borrowed. I have no use for these kasi my shows, nakalagay dyan na it was because I'm borrowing it for a pictorial or for my TV shows. Give me one TV show na suot ko yan. Hindi ako nagsusuot ng ganyan sa unang hirit. Palagi ako nasa location. Magsusuot ba naman ako ng mga 8.3 worth na jewelry sa palengke, sa mga school, or even sa SOP or kung saan man ako sumasayaw. I don't wear expensive jewelry when I'm dancing because it will come off. And then may sinasabi sila na Hindi ko hihiramin yun. pinapunta ka raw sa Louis Vuitton and Yes, the purchase was it went up to 1.3 million. Okay, isa pa yon. Yung bagay, yung tungkol doon, hindi ko pa nga siya nakikita since the first time na nag-show ako sa dalawang company niya. Okay. He's the chairman of the National Home Mortgage Association of the Philippines. Anyhow, I did the show for those two companies, and the next meeting was to discuss the contract that they were supposed to get me to be the spokesperson for Legacy. So, dun sa meeting na yon, binigay nila sa akin. May catalog na binigay sa akin. So, Okay. oh, choose a gift. This is how we are. This is a gift from Legacy. That's what they keep saying. It's a gift from Legacy. And when they gave it to me, sabi nga nila, welcome to the Legacy family. This is the educational and pension plans. You know? Obviously, maraming pera yung company na yun. So, I mean, galing sa company. It's a company gift. And might I add, sasabihin nila to pick one bag. How can I pick one? I just said they're all very nice. Malay ko, ba't niya binili lahat? Yeah. It's not my fault if he wants to, and he has to prove that they Regine. all are mine and they were all given to me. Bakit napakaraming accusations? Well, because he's very upset na wala siyang nakuha sa akin. Ano bang gusto? Obviously. Well, he wanted more. Obviously, he was courting me. Okay. Despite the fact that he knew that I have a husband and children. Okay. He's upset na wala yung manlyhood daw niya, na wala yung basta yung mga dreams niya daw para sa amin hindi natuloy. He wants to run for Congress kasi, and he said he wants to have a showbiz wife. Gusto pa nga niya akong pakasalan para pagtakbo niya, mas lalong makakatulong yon. Okay. So, anong gusto mo sabihin, Regine, sa mga abogado na sinasabi nila, puro television lang ang salita mo, ayaw mo raw panumpaan yung mga sinasabi First of all, ba't hindi po kayo nag-react dun sa, di kayo sumulat muli after my lawyer sent you a reply to your letter? Why haven't you replied yet? Okay. The moment that you gave the threats to me about my career, about my family, my children will be taken away, kaya siya ganyan-ganyan through your text messages. When it was with my lawyers, why did you guys not reply? Diba? I told you, have your lawyers call my lawyers. Nakalagay nga dun sa sulat na binigay namin. We're willing to amicably, return the items, but not under the premises that you're saying that hiniram ko. That's not true. You know it's not true. I have the videos, nagpa-direct ka pa ng video na kumakanta ka ng kailangan ko ikaw. How come they're not showing that? Why? I mean, I gave it to you guys. It's proof that these items, sa dami niyang binibigay at sa dami din ng hindi ko tinanggap, diba? Yun pa, hihiramin ko pa. You know what I mean? I just have no purpose for it. Although it was very nice, Sa tingin ba, Regine, tama yung kapag isinoli mo raw yung alahas, iuurong nila yung kaso? Do you think that's right? Sabi nila. Okay. Sabi nila. But, now that, actually, may I reiterate, na yung mom ko, nag-set ng a meeting to return the items. He did not show up. Yes. And 6 days later, when they were supposed to meet again, yun ang sinabi namin because of the threats na just discuss it to the lawyers. Yung sinasabi mo naman about kung isosoli, yes, walang problema kahit lahat nga eh. Yeah. No problem. I mean, and the juries are with the lawyer? They are with my lawyer. They have been they ever since. So if they want it, talk to the lawyers. Absolutely, yes. But you have to admit naman, be a man and admit na regalo mo yun. Huwag mong hihindian yun. And, ako wala akong problema if I just wish that, the man that I knew you as a gentleman, as a very nice person, as a father figure, sana nga totoo to. Kailan mo gusto isoli yung jewelries?
Ako, matagal ko nang gustong isolis. Okay. May text pa nga ako. Gusto kong itapon sa kanya dahil sa mga inaano niya sa akin eh. Parang it's so made me read rude, some the of the way text messages. And they were Oh, very yes. long. They were like letters. Yes. You read the text messages, diba? So, he knows from the beginning that yung mga limitations ko as a married woman. And I'm proud of it. Okay. Regine, pagkatapos ng problema to, how will you move on? Well, I already have. I mean, it's been 2 weeks na everyday ako nasa tabloids. How are I you mean, taking things? Syempre nakaka-affect sa akin. Sino ba naman ang hindi mapipikuan with all of these accusations na sobrang hindi totoo? Okay. Nalaman ko pa nga na binayaran niya 25,000 per head para isulat ako sa lahat ng mga tabloids. Syempre, ari niya ang remate, ari niya ang kabayan. So, ano ba naman ang laban namin? We're just simple people. And I'm not the type of person to use the media to use it unwittingly to destroy another person. Although sobra na talaga, nanggaling na rin sa management to speak my side. Are your kids somehow affected? My children, I'm happy to say no. Okay, good. Because they're still quite young and they're not really, I make it a point not to show them. And your mom? My How's mom she? is very hurt. Lalo na birthday niya on Tuesday, which is supposed to be the hearing. She's not doing so well. You know, she's worried for me. And yun nga, we really do regret meeting this person and all of the stuff that he's done to us. You know, we're very frightened as well because he always palagi niya pinagmamalaki yung mga kadikit niyang mga politicians, na bayaran niya lahat ng press, bayaran niya yung mga top politicians natin. You know, syempre sinabi rin niya na siya si Boy Ceci, yung sa impeachment trial, pinagmamalaki niya yun na siya yung wedding lord, siya yung nag-organize ng wedding for the Philippines. Alright. You know? So, I'm very, very frightened also. But, you know, life goes on and I still have my job and I'm happy to say that, you know, my business is okay. And yun, nagdadasal talaga kami na matapos to kasi sobra na eh. Parang everyday ako nasa newspapers. I mean, wala naman akong pinopromote. Siya naman siguro may gusto niya siyang mangyari sa lahat ng Well, I guess, media Regine, na nakuha talagang niya. kailangan dagdagan na natin yung mga pagdadasal natin. Sobra. You take care of I yourself. will. Thank you. And thank you so much for your time. And you take care. Mga kaibigan, eto, abangan natin. Hindi ko alam kung nahuhuli to. Pero mamaya, jaywalking with Rufa May Quinto. Attention. Attention. Gosh, grabe the crowd last weekend, no? I was so touched during the Kapusong Cebuano weekend. Sweet na sweet ng mga Cebuano. At syempre, hindi niyo ako nakita dahil naipit ako sa gitna nila. Sa pagod ko nga last Saturday and Sunday nights, ang sarap ng pahinga ko sa room sa Waterfront Lahug na inasikaso for SFAS near Neville Yacine, the Marketing Communications Manager. By the way, let me just greet my mama happy Mother's Day and other mothers at home. And speaking of home, si Dino Guevara inofera na kong bilhin ng kanyang house ay worth 2.5 million pesos. Yes, you heard me right, as in the former second chance taker seryoso sa pagbebenta ng bahay. Binibenta ko yung house ko sa Pasig, sa Greenwoods, para magtayo nga ng negosyo. Napakamura nga eh. Tataka nga ako, bakit hindi mabenta-benta? Nakuha ko siya for a very low price. 1.5M. Nakuha ko siya. Tapos ngayon, binibenta nila 2.5M. Yung mga kapitbahay ko, 2.5 up. Binibenta ko siya ng 350,000. Tapos sila na lang magtutuloy sa bangko. Unfortunately for Dino, kabibili ko lang ng bagong houses last week. Yes, you heard me right. Houses with an S. One at Global City and one at Eastwood. And speaking of houses, I was shocked na hindi sa house na nag-celebrate ng birthday si Goma. Made me wonder talaga. Anyway, sa club mo nag-celebrate ng birthday si Goma instead. Of course, everybody was there, as in, all the sikats were there. Nandun ang buong cast ng Lagot Ka. You know, sina Benji Paras, Alicia Mayer, Berwin Whaley, and Goma's wife, Lucy. Very happy naman si Goma that night. Well, watch na lang kayo ng Lagot Ka to see more of Goma's birthday. Ikaw, may friend ka bang may birthday next month? Kung ikaw ang babaeng naiipit sa dalawang lalaking okay naman, paano ka mamimili? A, kaliwa, B, kanan, o panoorin mo to. Si Rufa May Quinto, umaming hiwalay na sila ni Rudy Hartfield. Hapon sa Star Talk, inamin ni Rufa May Quinto na hiwalay na sila ng basketball star na si Rudy Hartfield. Totoo bang hiwalay na kayo ni Rudy Hatfield? Oo, totoo.
At pati sa hiwalayan ito, ang pangalan ni Dennis Trillo na sabit. Siya raw ang dahilan ng hiwalayan ng dalawa. Naku po, sa init ng isyong ito, ang taong bayan nag-react. Hindi ako naniniwala kasi matagal sila nagsama eh. Kunyari, ikaw si Rudy Hartfield. Kunyari tayo. Hihiwalayan ba natin si Rupa May? Hindi. Ikaw? Para sa akin, hindi. Ikaw? Parang hindi rin. Bakit hindi mo hihiwalayan si Rupa May? Ay, siyempre, ganda ba naman yun eh. Kahit anong hirap, talaga ikakahid ko para sa kanya. Asawa mo, hiwalayan mo? Siyempre! Ay, wag! Yung lalaki, lalo na foreigner siya, yung mga foreigner pa, sa pagkakalam ko, pag nagmamahal sila, hindi basta-basta iniiwan. Si Dennis Trillo ang dahilan. Hindi sila bagay. Mas bagay sila ni Dennis Trillo at ni Angel Locsin. Ba't pag masagot ka, gumagano ka? O hindi po. Ikaw? Ako ganun din. Hindi ka gaya-gaya sa sagot niya, ha? Sino pipiliin mo, Rudy Hartfield o Dennis Trillo? Siyempre si Roddy. Ay, mas pogi yung basketballista natin. Rudy Hartfield, Joey Marquez! Mas guwapo ka pa! Mga plastic to, mga plastic! Iba't ibang reaksyon, kanya-kanyang opinyon. Eh ang tanong, Rupa May Quinto at Rudy Hartfield, wala na nga bang tsansang magkabalikan pa? Kung meron lalaki nagsasalita, ito naman nananahimik. Mga kaibigan, ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa, Rupa May Quinto. Yay! Hello. Rupa May! Ganda-ganda. Good afternoon. Diretsahan na to. Oo nga eh. Rupa May, sa puntong ito, medyo tahimik Laki ka. ng flower. Oo nga, tanim mo mamaya ito, mamumunga pa yan, ha? Oo, Tanim mo, mamumunga pa yan. Okay. Dito lang muna ako. Sa O puntong- dapat dito lang to. Yan. Banda rito. Mamaya hiramin ko yan, mabibigyan ako. Happy Rupa May, Mother's sa Day puntong muna. ito. Tsaka good afternoon po sa lahat. Oo nga Hindi muna, naman. diretsahan ka naman masyado. Ikaw, iiwas mo kaagad eh, dahil matitindi yung mga tanong ko ngayon. Hindi, mali yan. Nag-research ako ngayon. Wala agad. Pumunta ako sa National Library para tignan ang mga isyong tatanong ko sa'yo. Okay. Handa ka na ba magpaligaw ulit? Sagutin mo yan. Hindi pa, ako eh. Bakit? Hindi, right now naman kasi okay pa kami ni Rudy eh. So, nag-uusap pa kami. Kumbaga, hindi pa naman ending na talaga eh. Kumbaga, nag-uusap, ganun. So, we'll see. Taka mo na, ano yung sabihin na hindi pa ending? Pero, bakit may sing-sing ka pang suot? Iba yan. Iba ba yan? Bili ko yan. Binili mo yan? Hindi, ganito kasi yan, okay? Last month pa, nag-decide na kami Na? as in, kaming dalawa, mutual agreement. Na kumbaga, ano? Na ano muna kami. Separate ways? Oo, kasi nga, hindi naman lingid sa kaalaman ng iba na si Rudy, hindi naman siya talaga forever dito sa Pilipinas. Okay. And alam naman natin na ang career ko, family ko, business, lahat na nandidi, buhay ko, kumbaga, nandito. Teka muna, Rufa. Nung sinabi mo nag-separate ways kayo, dumugo ba yung puso mo dahil mahal mo pa siya nung sinasabi mo yan sa kanya? Siyempre naman. As in, pinagdaanan ko na rin yung everyday, siyempre. Pero more of, na-shock ako eh. Kasi, kahit papano, hindi lang naman first time nangyari to eh. Diba? Kumbaga ever since naman, kaya nga siguro umabot din kami ng 5 years, kasi may mga times talaga na nag-break kami. Cool off, ganyan. Yung mga dahilan ng mga break show, hindi iba to kaysa nung mga nakaraan? Sa ngayon, believe ako dahil magkaibigan kami. As in, walang nag-aaway. Hindi kami nag-aaway. Hindi nag-aaway. Kasi ibang level na to eh, yung problema namin. So, ibang level. Ibang level? Anong level yan? Yun na nga. So, yung delikado sinasabi pala- kong reason na Delikado pala pag hindi nag-aaway, nagbe-break. life and ano na to eh, between future na. Future na. Future, pinag-uusapan. love life, and everything. Kinabukasan and Ngayon po, everything. hindi po ako nagsasalita dati. Kumbaga, hindi ko masyadong sinasabi na off kami, ganyan-ganyan. Kasi nga, gusto ko sanang hindi ganun kaingay at tapos hanggang sa magbalikan kami ulit, ganyan, hoping pa rin. Kaya nga lang, ang dami-dami ng haka-haka nung iba. Kasi nga, akala nila nag-break kasi ganito, ganyan. So Kung ano sabi ko, di mabuting sabihin ko na yung totoo, di ba? Okay, alam mo, Rufa, pag pananalita mo yun, parang hindi ka affected. Parang ganun yun. Paano kung bumalik si Rudy?
Janaski. Hindi. Wala. Huwag na lang. Uy, teka lang. At saka, yun na nga. Uy, thank you ha. Thank you sa ano nyo. Tsaka wag na nating idamay ibang tao. Huwag na Kasi nating nakakahiya. At saka, hindi ayaw. Pero sa mga nagnanais mapalapit kay Rufa, libreng-libre na po siya. Kaya lang, Thank you. mas priority niya ang kanyang karir. Ayun, Yan, thank you so pakitanin mo much. to sa paso Okay, at go. tutubo pa yan, mga kaibigan. Thank you. Pamaking to. Shasha Padilla, napaiyak sa concert nila ng anak niyang si Karil. Kagabi, hindi napigilan ni Shasha Padilla ang maiyak nang makita niyang lumang litrato niya at ng anak niyang si Karil sa Music Museum kung saan naganap ang concert nila ng mag-ina na produce ni Kuya Germs. I know this is your song, but it's really my song. Nothing's gonna harm you. It's really Naiyak ako kasi talagang hindi ko nakita yung photos for a long time. So sabi ko, yeah, we lived in this little apartment, 2 bedrooms, and then there's so many happy memories. Pero bakas din sa mukha ni Shasha ang tuwa ng unang pagkakataong magsama sila ng kanyang anak sa isang concert. I'm so proud of her. Kung pwede lang sana nasa audience din ako para pakinggan ko siya kumanta. Kaligayang siyang nararamdaman din ni Karil. Isang pagsasama na sinaksihan din ng ama ni Karil na si Dr. Modesto Tatlonghari. Sobrang emotional yung show. I guess because we've saved this day for such a long time. At kung mayroong nasiyahan sa pagpe-perform ni Karil at Shasha, ito'y walang iba kundi si Ding Dong Dantes na todong support ang ibinigay sa mag-ina. Napakasaya kasi it's a very memorable event in their lives dahil first time nila magsasama. Hindi lang as mother and daughter pero as two great performers of this country, diba? So, para mapabilang ako dito, napakalaking bagay para sa akin. And Happy Mother's Day. Ay, ang sweet. Thanks. Para sa mag-inang Shasha at Karil, naging isang magandang pagkakataon ito upang lalo siyang maging malapit sa isa't isa. It's Mother's Day and it was nice to share our extreme bonding. Siyempre marami kaming napagdaanan. Tapos na yon, pero lumalim yung bonding namin. At ito na nga, we just wanted to share our love with everyone. That's true. And a lot of mothers and daughters go through mga phases na ganito, mga difficulties, minsan merong hindi, misunderstandings, ganyan. I think it's but normal, diba? Ang Mother's Day, paano nila sineselebrate? We'll be in our separate shows. Dapat hindi pa pinaplano ng mga anak yun. Surprise. Love you. Yes, mga kapuso, kasama ko si Lalaine Vergara. Palapakan natin. Yes, kasama natin live sa S-Files. Pero kamusta yung stay mo so far sa Pilipinas? Oh, I love it. It's been awesome. GMA has treated me so awesomely. And I've had fun going on all these different shows. Magkasama tayo sa Cebu. Yes. Diba? Yes, Cebu was awesome. It was so hot, but all of the people that showed up, a lot of respect for them for also standing the heat. And back home sa States, ay may bagong show si Lalaine. Yes, it's a spin-off of my character from Lizzie McGuire. And it's gonna be shown, I don't know when, but we shoot in the fall season. Dito, 2 season lang Ulan, summer, at init. Yon. Yeah, we have crazy seasons. All right, so you also have an album. Yes, I am working on my album right now. It will be done by this year with my producers who are awesome. My producer, who is awesome, and with Warner. So they'll put out the album by next year, I believe, which I'm really excited, and I hope to make everyone here in the Philippines proud with that also. I'm sure. Well, sa ginawa mo pa lang, very proud na sila sa'yo. So that means babalik at babalik ka dahil may album ka. Of course, diba? of course. This is my second home. There you I gotta always come back. Pleasure talaga to have Lalaine with us. Mga kapuso, Lalaine Vergara once again here live on S-Files. Thank you so much. Oh, thank you. Thank you for having pleasure. me. Always. I'll see you again soon. Yes. Magbabalik pong S-Files na lang po kayo. Abangan, Aramina, sa kanyang kaarawan, ano-ano nga ba ang hiling niya? Revelasyon niya, susunod na. Attention. Attention. Aramina, may natatanging hiling sa kaarawan niya?
Bukas May 9, ipagdiriwang ni Ara ang kanyang 26th birthday. Kaugnay nito ay ang planong araw ng aktres na makipagbati na sa mga nakasamaan niya ng loob. Ang panahon ng pag-aayos ni Ara sa mga naging gusot sa buhay niya, sasabayan na rin ng kanyang pagtatanggol sa nakababatang kapatid na si Christine Reyes na nasasangkot sa kung ano-anong intriga. Si Ara ngayon sinasabing may bagong pag-ibig na rin daw. Halos gabi-gabi ay umaalis umano siya na kasama ang ilang mas batang kalalakihan. Aaminin na kaya niya kung sino, mga isyong kailangang harapin, mga tanong na kailangan sagutin. Ngayong hapon, hindi aatrasan ni Ara live dito sa S-Files. Walang atrasan dahil si birthday girl na dito na ngayong hapon si Miss Aramina. Happy birthday! Na-shock naman ako sa intro nyo. Bakit? Saan ka na-shock? Marami. Ano yung pinaka-shocking doon sa narinig mo? Lumalabas ako ng mga batang kalalakihan. Baka naman kapatid ko yung nakikita nila. Kasi may gwapo akong kapatid eh. Lagi kong kasama ngayon kasi nakatira siya sa bahay ko ngayon. And si Christine, doon din nakatira sa house ko. Gwapo yung kapatid ko. Well, at least nalinaw ng kaunti. Pero mamaya halukayin pa natin ng kaunti yan. Pero ito ang gusto naming malaman unang-una, Ara. Because it's your birthday at gusto mo nga magkaroon ng isang clean slate to start all over again with people that you had disagreements with sa past mo, ganyan. Oo naman, syempre. I want to start a new life. Bukas nga, lalaki na ako. Magpapatransplant na ako, mabababae ako, ganun. Hindi, biro lang. Syempre, mas maganda yung ngayon ko lang nafe-feel yung walang masyadong gulo. Diba? Parang, ang sarap. I guess, Ara, I have to ask this question foremost on everyone's minds. Kung plano mo daw makipag-ayos with Aiko, of course, that's what everybody thinks about. Darating naman yung time na yon. Hindi yun minamadali. And kasi talagang hindi pa ka pinagtatagpo ng tadhana. Hindi pa nagko-cross yung path namin. Paths ninyo. Kung sakasakaling magkita kayo sa isang lugar, willing ka bang gumawa ng first move na batiin siya man lang? Or... Honestly speaking, I really don't know. Kasi hindi ko alam kung ano yung magiging feeling namin sa isa't isa pag nagkita kami pareho. Hindi ko talaga alam. Kung ako makakagawa ng first move or siya, ay hindi ko alam. Test the waters lang muna. Yes, okay. Pero this we know for a fact, Ara, na talagang nagampanan mo ang iyong role as ate to Christine Reyes, of course, na mayat-maya ay binabato ng kung ano-anong intriga. Oo, bago pa lang di ba? What can you say about that, Ara, as her older sister? Well, siguro, parang feeling ko baka may mga detractors din ako na, alam mo yun, dinamay na lang din kapatid ko. Parang pinapattern nila yung past ko sa kapatid ko. Huwag naman sana, di ba? Kumbaga sana, hindi naman nila alam lahat ng totoong mga nangyari. So, huwag na lang sila magsulat ng hindi maganda. Kasi ang unang nasasaktan dyan, ang mami namin. And Happy Mother's Day, Mommy. That's right. Ayun, sana, may mga nanay din kayo, di ba? So, yun lang. Kumbaga sa damit na binibigay mo kay Christine as hand-me-downs, pati mga problema mo, ay na-hand-me-down din. So kasama po natin ngayong hapon para i-greet ang kanyang ate, si Miss Christine Reyes. Christine, come on down. Diba? Hi. Sexy, di ba? Oo nga. Hello. Carbon. Ayan, kaya pala nandyan yung driver. Na-surprise ka? Oo, pati yung isang sasakyan. Hindi siya na-surprise. Nakita na niya eh. Nakita ko na yung sasakyan. Oo. Come here. Chocolate cake na naman. Meron tayong celebrity candle lighter. I'm sure. Kanina pa to sa SOP na. Ay nako, yung ginawa ni Lolo, pinapak na niya kanina. Ayun, gusto mo na umpisahan yung cake, ganun ba yun? Thank you sa S-Files. Ayan. Naku, I'm sure sila lang kakain ng mga kapatid ko. Hindi kasi ako sweet tooth eh. At makakasira ng figure. Christine, anong message mo sa iyong ate? Kay ate. Ate, thank you sa suporta mo. Tapos, sa advices mo sa akin, thank you. Lalo na sa pagtatanggol mo sa akin. Oo. Alam nyo, kinukulit ako ng S-Files, mag-guest kaming dalawa. Ito na kaming dalawa. Finally. Finally. Naghanap lang ng magandang okasyon. Go ahead, Christine. Kasi alam ko masyado akong secretive, di ba? Hindi kasi ako open sa ate ko. Ayun. So, siguro... Siya daw naiyak ko.
Alam mo, siguro hindi ko na-appreciate yung mga ginagawa mo para sa akin. Pero, na-appreciate ko lahat yun. Tsaka, thankful ako dahil ikaw yung ate ko. Sabi ko, hindi ako iiyak eh. Hindi pwede. Kailangan. Hindi. Ikaw yung strength ko. Ikaw yung lakas ko kung bakit ako nandito. Sa'yo ako kumukuha ng lakas ng loob. Tsaka nandito rin ako para sa'yo. Love you. Love you too. Sko, ano ba yan? Cry kami. Dalawa. Hindi pa kayo close ng ganyang lagay? Hindi pa. Hindi, ngayon lang kami nagiging close kasi, syempre, after nung mga nakaraan, sabi ko, ayoko masyado, nalulungkot ako sa bahay. So, yun, lumipat sila, yung kapatid ko, yung dalawang kapatid ko. Yung isang brother ko, which is birthday din tomorrow. So, happy birthday. Ayun, and ano pa ba? Yun, nasa ano ko. Nanay nila ako ngayon. Message mo kay Christine, Ara. Actually, binili na ng mommy ko siya sa akin. Sabi niya, ikaw na bahala dyan. Kasi parang napagod na siya sa mga, ano mo yun? Experiences mo? Oh, experiences ko. Tapos, ito naman si Christine. Parang masakit na for her, yung mga binabato sa amin. Kasi, hindi naman nila kami kilala yung pagkatao namin eh. Pinalaki kami ng magulang namin na maayos, na religious, na yung maging humble, yung basta tumanaw ng utang na loob sa lahat ng mga tao nakatulong sa amin. And, ayun, so talagang ginaguide ko siya. Sana lang tigilan na yung mga nangiintriga sa kanya kasi wala lang. Nakakapagod eh, masakit. At saka ako pagod na ako. Di ba? I want to start a new life na nga eh. Inadvertently, Ara, parang nagpa-play ka na rin ng mother role sa yung nakakabatang kapatid na si Christine. Oo, nag-ready na for my future. Hindi, kasi, well, syempre wala pa naman akong balak mag-asawa doon. Naunahan na ako ng mga kapatid ko. But it's okay. Ikaw ba, Ara, now that it's your 26th birthday, meron ka ba mga concrete moves na naiisip or plans to make peace with Aiko most especially? Well, hindi lang kay Aiko eh. Even kay Jom, di ba? Hindi na rin kami nag-uusap. Siyempre, eventually gusto ko rin maging friends. Nandiyan si Tito Dogs, di ba? He's nodding. Oo, hindi kasi maganda naman yung ganun eh. Ayoko nang kinalimutan ko na yung mga nangyari. Kumbaga parang, that's a part of our life. Tanggap ko na yon and whatever happens, kung masaya siya, masaya na rin ako for him and ganun din sana siya, masaya siya pag masaya ako. And basta, maraming taong naapektuhan ng time namin. So, sana maging maayos na. How do you plan to make peace with John? Nag-happy birthday na ba siya? Not yet. Kasi tomorrow pa birthday ko. Pero I'm not hoping naman. Hindi naman ako i-greet niya ako or what. It's up to him. Basta darating din yung time na yun. Kasi, di ba? Yes. Minsan magkaaway kayo ngayon. Tapos, next time, hindi na. Ganito naman sa showbiz di ba? So, ang sa akin lang, sana tuloy-tuloy lang yung career ko and yung business ko. I'm focusing on my business, yung mga kapatid ko, and my career, and yun, my family, tsaka na yung love. Love life. Sandali, Yes. bago maubos ang yung candle, make a wish and blow it out. Ayun, nasabi ko na yung wish ko eh. Maging happy na ako sa life ko talaga. Okay. Ayun, thank you. Okay. Thank you, Christine. Thank Kiss you. naman dyan. Yun. Ayan, sana patahimikin nyo na kami. Huwag nyo naman kami patayan, no? Sinabi ko na patahimikin lang. Huwag naman for life muna. Bata pa kami. Happy birthday. Thank you so much. Thank you. Thank you, Christine. Okay ba? Maraming po salamat. Happy Mother's Day po sa lahat ng Mami. mga Love you. ina ng tahanan. Attention.